Ang kwentong tampok natin ngayon ay tungkol sa 7 magkakapatid na binubuo ng 2 binata at 5 dalaga, na di inaasahang masasangkot sa matinding digmaan sa pag-ibig. Bilang magkakapatid ang kanilang bigkis ay matatag, subalit na bago ang lahat matapos magtapat ang kanilang ama na hindi sila tunay na mga anak. Ito mismo ang umpisa ng magulo nilang istorya matapos mag-umpisang magkagustuhan dahil hindi blood-related. Kaya mula dito ay sabay-sabay nating tunghayan kung sino ang best ship sa mapaglarong kapalaran. Sa isang syudad sa Tokyo, may isang malaking mansyon kung saan naninirahan ang 7 magkakapatid ng may buong karangyaan. Sa hapagkainan, nag-uusap sina Arata at Shin tungkol sa love life, kung saan naduduwag si Arata na mag-confess sa kanyang pag-ibig. Bilang anak mayaman, naniniwala si Shin na basic dapat ito sa kuya, nang maputol ang usapan sa pagdating ng mga dalaga. Pinuna ni Oka ang cringe na usapan ng dalawa at ang pagmartes ng mga ito sa jowa ni Shin, na mabilis binawian ng binata matapos tuksohin ang dalaga sa lumalaking buko nito. Dahil sa hiya tinawag ni Oka ang aso para ipakagat si Arata na walang kinalaman, kung saan enjoy ang girl powers at inakusahan itong nyakol kahit sa kanila. Umalma si Arata sa paratang, pero matapos banggitin ni Seiha ang insidenteng kinasangkutan nito kasama si Kat Ono ay tanggol ang angas. Bakas ang hiya sa bunsong si Kat Ono, sunod lumapit si Banri para pakawalan ang tumatalbog na buko purple sa ating bida. Dahilan para mainis dito si Oko sa isip na ang mga galawang iyon ang sumira sa isip ng kuya. Patay mali siya si Banri. At giniit na ang mga kilos nito ay dahil sa napapalibutan ng mga chicks na di lang isa kundi 5. Di sang-ayon si Seiha pagkat basura ang mga incest sa mundo, samantala naniniwala si Minami na mabuting tao si Arata. Dahil sa magandang komento gusto sanang manyakap ng binata, kaya agad siyang binigyan ni Minami ng straight dahil ayaw masimplehan. Pinuna ito ni Seiha sa pagsasayang ng jeans dahil nyakol umano, saka pinaalala ni Oka ang gaganaping outing sa Sabado. Nag-aalala si Kat Ono na di makarating ang kuya, ngunit ni-reassure naman ito. Sa istasyon ng tren, takaw tingin ang mga dalaga sa mga simp dahil sa sobrang ganda, at binanggit pang may fan club ang bawat isa. Kahit ang 2 brusko sa gilid ay sikat din, patay na patay ang mga babae habang inggit mga simp sa muscle ni Arata. Kasunod nito nagpunta ang 2 sa CR, at dito nilabas ni Arata ang inis matapos marinig ang iba na naiinggit na may kasama silang 5 chicks sa bahay. Literal umanong simp ang mga ito na hindi alam kung paano sila pagtripan ng mga kapatid na dalaga, na sa huli ay laging sila pa ni Shin ang may kasalanan. Nagbigay opinyon din si Shin sa mga komento ng mga simp sa usaping may 5 chick na kasama sa bahay, sinabing para sa iba ay dream come true talaga ito dahil parang isang harem. Kalokohan ito para sa kanya, pero di kailang ang bawat isa sa mga kapatid ay may katangian para makaakit ng fans. Ang panganay na si Banri ay isang model na nag-aaral bilang nurse, ang ikalawang si Seiha ay kilala sa pagiging matalino at kalmado, ang ikatlong si Oka ay bukod tangi ang dalang energy, ang ikaapat na si Minami ay isang prodigy sa sports, at ang bunsong si Kat Ono ay cute kahit introvert. Giniit ni Arata na walang espesyal sa alindog ng mga ito dahil kapatid niya lamang sila, ngunit pinaalala ni Shin ang insidenteng kinasangkutan nito kasama si Kat Ono. Ito ay matapos magtapat ang bunso kay Arata, na kahit pa ni-reject nito dahil magkapatid sila ay may likot ng iniwan sa mga isipan. Kasunod ng epic reveal, nakita ng binata ang isang pamilyar na mukha na walang iba kundi ang crush na sandaling nagpahinto sa kanyang oras. Matapos mapansin, pinagtripan ni Shin ang katorpehan ni Arata na takot makasakop ng bataan, kaya nadama nito ang true damage. Kinagabihan, napascroll si Arata sa Facebook post ni crush at gustong mag-add friend, subalit sa takot na ma-reject at maging loser na binata ay piniling umatras sa pagpindot ng lintik na request at nabuang. Pinutol ito ni Oka na pumasok sa silid para humiram ng tala, kung saan pinuri nito ang malinis at magandang sulat kamay ni Arata. Ganon pa man, umatake ang pagiging aswang ng bida dahil sa hilaw na karne na nakahain sa harapan. Pero walang mali siya sa dalaga dahil close naman silang magkapatid at kambal pa. Sa pag-alala ng kabataan ay naalala nito ang ukol sa crush ng kuya kaya nagmartes, hanggang sa umamin nito na crush si Rere ng student council. Dahil sa reveal ay ready na si Oka mag-flames,
ngunit pinigil ni Arata na torpe pagkat di pa ready sa resulta. Dahil KJ ay nay na si Oka, agad umalis sa silid at nagbigay ng belet bago isampak ang pintuan. Samantala, nakaupo si Kat Ono sa kwarto hawak ang isang family frame, ang tingin nito ay na kay Arata lamang at tila in love. Kinahapunan habang pauwi, naglakad si Arata mag-isa at napapaisip kung ano ang magiging buhay, kung hindi naging parte ng pamilya Shanji. Kung naging anak ng iba ay marahil naging tahimik ang buhay at walang makulit na mga sisters, nang di inaasahang makita si Rere na kanyang crush na tinutungo ang isang lalaki. Bakas ang lagkit sa mga ito, kaya dito naisip ng loser na ligwak ang love life niya. Pagka-uwi, agad itong nagbihis para maghanda sa kaarawan ni Kat Ono, at nang makitang malapit ng mag-alas 7 ay saka lumabas. Habang naglalakad ay nakasalubong si Oka na chicks ang ayos, at sa pagpapatuloy ay nalilito pa din. Iniisip nitong malas ang kapalaran niya sa mga chicks, at gaano man magsumikap ay talunan pa din sa huli. Naputo lang muni-muni matapos punahin ni Oka si Minami sa pagwala sa AirPods na hiniram, at nang sabihin nitong hahanapin na lang bukas ay kinondena ang pagiging iresponsable. Dahil sa tindi ng tensyon sinigawan na ito ng broken at nagpaalala na pamilya sila at hindi dapat pag-awayan ng mga walang kwentang bagay, sinang-ayunan ni Seiha at hinimok ang lahat na kumalma lalo't dadating ang kanilang ama. Saktong dumating ito at binati ang mga anak sa pagtitipon, saka umupo sa mesa. Kasunod nito, tinaas ni Banri ang baso para magkampay sa kaarawan ng bunso, nang biglang putulin ito ng kanilang ama. Tinawag nito ang atensyon ng lahat para sa epic reveal, sinabing wala sa mga ito ang tunay na magkadugo maliban kina Shin at Minami na talagang kambal. Napuno ng katahimikan ang silid at napatitig sina Oka at Arata sa isa't isa, dahil sa mahabang panahon ay pinaniwala sila bilang magkakambal. Paliwanag ni Kaname na plinano na nilang mag-asawa na sa ika-15 kaarawan ni Kat Ono sabihin ang totoo, humingi ng paumanhin sa pagsisikreto at nais mag-enjoy ang mga ito sa kabila ng nakakagulat na balita. Pagdating ng panghimagas, napupuno ng katahimikan ng ex-magkakapatid at pilit inaarek ang lalim ng katotohanan. Matapos kumain, nagtipon ang lahat at hindi makapaniwala ang iba kay Minami na nagawang kumain na parang walang nangyari. Nilabas ni Oka ang inis sa ama at sa timing ng anunsyo nito, ngunit ayon kay Seiha na kung pinagpaliban pa ang katotohanan ay mas makakasama lang. Nais pababain ni Minami ang tensyon, samantala nagtanong si Seiha kay Banri kung may naaalala ito, pagkat 4 years old na mula nang maging parte si Kat Ono ng kanilang pamilya. May pag-alin lang ang tumanggi si Banri, ngunit nang makita ang pagdududa sa mga kapatid ay nagsalita, sinabing hindi na mahalaga kung meron man pagkat ginugol nila ang mga oras ng magkakasama, kaya imposibleng makita nila ang bawat isa bilang hindi isang kapatid. Hindi laging sa dugo ang sukatan ng pagiging pamilya, na sinang-ayunan ng iba at nagdesisyong magpahinga na. Habang pabalik na pansin ni Oka ang problemadong mukha ni Arata, na kinalaunan ay humiga na din sa kwarto dala-dala ang mga pag-aalala sa isipan. Nakakagulat ang reveal ng ama, pero may paniniwalang ang mga sinabi ni Banri ang magpapanatili sa pagiging magkakapatid, ngunit ang alala kay crush na may mahal ng iba ay sobrang sakit talaga. Para makalimot ay nais sanang maligo, ngunit nang makita ang naglalakihang takip sa buko ay napaisip kung ito na nga kaya ang simula ng kanyang harem life. Matapos magsimp ay dumiretso na, pero natigilan dahil nasa loob na pala si Bunso. Agad siyang tatalikod paalis, pero sa tawag ng mahinhing Kat Ono na nais magpapunas ng likod ay pumasok pa din sa bawal na teritoryo. Marahang kinuskos ni Arata ang likod nito, sabay ng sermon dahil sa pagpapatulong gayong big girl na. Tumiti si Kat Ono at sinabing may ginhawa sa malalakas nitong kamay, na parang may seguridad kapag ito ay nasa tabi. Kasunod nito nagbigay leksyon ng binata sa tamang paliligo, at pagkatapos ay saka na umalis. Samantala, nag-iisa si Oka na umiinom ng kape, kaya sinamahan ni Shin para alisin ang stress. Inamin ng dalaga na gulat pa din, pagkat ang pagdiriwang sana ay naging disaster matapos ang epic reveal. Nag-aalala ito para kay Arata lalo't pinalaki sila bilang kambal, at ang ugnayang iyon ay nagiging marupok ngayon. Siniguro ni Shin na kahit gulat din ito ay makakabawi para panatilihin ang pagiging kapatid sa kanila, inamin na nakakagaan ng loob na malamang kambal sila ni Minami, pero ang pinag-aalala ay kung makarating ang info sa mga Martes. Ano ang magiging pasobra ng mga ito sa chika reveal,
at kung ito na kaya ang umpisa ng magulong pag-ibig sa kanilang mga pagitan. Samantala, hindi nakahakbang si Arata pagkat ginamitan ito ni Kat Ono ng two-hand lock technique. Matindi ang damage ng buko purple at wala yatang balak ang dalaga na kumalas. Balik sa dalawa, hindi nagustuhan ni Oka ang ideya ng romantic development sa kanilang mga pagitan, pilit kinumbinsi ang sarili na wala sa kanila ang tatahak sa ganang love route. Ganon pa man, hindi maalis sa isipan nito ang kamakailang mga pagtitig ni Arata na tila gutom na aswang sa bawat isa sa kanila. Lalo pa itong nabuang, matapos maalala ang isang insidenteng kinasangkutan ng pekeng kakambal matapos umimbabaw sa bunso nila. Wala siyang alam sa buong kwento, kaya naman dahil sobrang sus ang eksena ay tinanong si Shin dulot ng pagtataka. Nag-aalangan si Shin na ibahagi ang info, pero nang makitang atat si Oka na Martes ay umamin, binunyag na nagtapat ng love feeling si Kat Ono noon kay Arata, at kaya napunta ito sa minatamis na eksena ay dahil sinubukan pigilan ni Arata si Kat Ono nang sumunggab ng isang yakap. Napahawak mata si Oka sa chika reveal, pero dahil kilala ang kapatid sa pagiging mapusok at marupok ay naniniwalang sumunggab ito sa ngalan ng pag-ibig. Dahil dito ay di maiwasang mag-alalang pareho, pagkat ngayong alam na ni Kat Ono na hindi sila blood-related ay matak susugod ito sa digmaan ng pag-ibig. Speaking of, mas humigpit ang yakap ng dalaga para sa second confession, nanginginig ito at hindi maintindihan kung bakit rejected na naman, pagkat ngayong di naman na blood-related ay wala dapat issue. Takot man sa sasabihin ng mga kapatid ay buong tapang nagtapat sa ngalan ng pag-ibig, rason para harapin na ito ng ating binata. Tiniyak nito na hindi bad girl ang dalaga, pero sinabing baka nalilito lang ito sa feelings lalo't nagdadalaga na isang panahon ng kapusukan. Hindi man sila magkapatid sa dugo ay pinalaki bilang pamilya, at nakikita ito bilang responsibilidad para magprotekta hindi para magsukli ng pag-ibig. Pangako nitong sasamahan ang dalaga hanggang mahanap ang Mr. Right, kaya sa malamig na rejection ay nahirapan si Kat Ono makaahon. Binati ito ni Arata ng happy birthday bago umalis at walang kaalam-alam na may Martes sa gilid, habang kinompronte ni Banri ang ama ukol sa pagtatapat nito. Habang papasok sa silid na papaisip ang binata sa ikalawang confession ni Kat Ono, napagtantong dahil iyon sa epic reveal ng ama nila kanina. Pagkabukas ng pinto ay nakita ang Martes kanina na nagtanong kung saan siya galing, nagsinungaling na bumisita sa ari-arian pero syempre alam ng Martes ang totoo. Sa halip ipos ang usapan ay nagkomento sa silid, dati ay napakaliit nito pero ngayon ay kakasya na silang dalawa. Naalala ng mga ito nang maglaro ng Janken dati para sa pagpili ng kwarto, kung saan si Oka ang nakakuha sa pinakamalaki at si Arata sa pinakamaliit, nakasalukuyang kwarto nito. Nag-aantay ang binata sa deserve explanation kung ba't ito nandito, ngunit sa halip ay nagmasid ito sa silid, hanggang sa gamitan siya ng tulak teknik at sundan ng pag-apang na pag-atake. Nanigas si Romantiko sa tindi ng pinsala lalo't sinundan ng dalaga ng pagkalikot. Naiisip na baka gaya kay Kat Ono ay nais nitong subukan kung matigas ang kanyang Romantiko, dahil pinalaylay ang takip sa itaas na teritoryo. Sa kabila nito, walang anumang bahid ng interes sa Manoy si Seiha na nag-eksperimento, at natutuwang nakuha ang nais na resulta ng hindi nilalabas ni Arata ang sandata. Pinagtapat nito ang pagmartes sa dalawa, kaya ginawang pusa ng binata dahil sa sobrang gigil. Nanatiling kalmado si Seiha, iniisip ang pagbabago sa koneksyon nila bilang magkakapatid matapos ang epic reveal. Para sa kanya ang mga aksyon ni Kat Ono ay katanggap-tanggap, pagkat ang impossibleng bagay dati ay posible na ngayon. Ipinaliwanag nito ang mga pamantayan hindi sa panlipunang pananaw kundi sa biological interest, sinabing ang dating bakod na umiiral ay wala na at awkward naman kung magkunwaring hindi. Tinitigan nitong maigi si Arata para sukatin ang depensa, sinigurong walang anumang romantic feelings, pero hindi sigurado sa ibang mga kapatid at iniwan ang posibilidad na atakehin din ang binata. Tumayo ito at kumilos na parang may tinatago, pinaalalahanan si Arata na dahil mas matanda siya ay dapat tawagin ito kahit sa cute na paraan basta di sa first name. Pagkaalis nito ay naubusan ng lakas ang binata dahil sa mga plot development, ang epic reveal, ang Hokage moves ni Kat Ono at ang pagapang na atake ni Seiha ay sobrang tindi.
Sa labas, huminto si Seiha at tiningnan ang gulong ng palad para masiguro sa sarili na valid ang tinatagong feelings, kaya pinaghinalaan ni Minami matapos abutan. Kinaumagahan, kita ang eyebags ni Arata dahil di nakatulog sa pagka-stress, at habang papasok na ay napahinto bigla nang makita si Banri sa nurse outfit na excited sa internship at bagong uniforme. Sinama nito si Kat Ono sa pagsukat dahil excited sa komento ng binata, na agad naman nagpalusot dahil sobrang simp talaga. Sa isip na napangitan ay napaiyak si Banri sa bunso, kaya napilitan magtapat ang simp na chick ito sa legendary outfit sa kabinigyan ng panghimagas. Kasunod nito, magkakasama ang mga high schooler papuntang paaralan kung saan bodyguard ang dalawang lalaki sa likod. Sa gilid ay spotted ang mga simp na kaklase ko nung araw na nag-aantay makaamoy ng bango, habang nanatiling matatag ang girl power sa kabila ng ganap kahapon. Napapaisip si Shin kung ano ang mangyayari pag nalaman ng mga simp at martes ang katotohanang di sila blood-related, habang pinatahimik ito ni Arata bago may makadinig pa. Naging normal ang araw at naging maayos ang klase ng bawat isa, pero nang nasa locker na si Arata ay bumalik ang stress dahil sadyang mabigat ang dinadala. Ang pagtatapat ni Kat Ono at ang mga maiinit na galawan ni Seiha ay di kailang kakaiba, nang biglang lumitaw si Minami sa gilid. Tinitigan ito ni Arata at nakitang sa lahat ng kapatid na dalaga ay ito lang ang di apektado, bago nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan siya nito at nag-usap gaya ng isang magkapatid at pagkalabas ay sinalubong ng grupo ng mga babae, bagamat nakatuon ang atensyon ng mga ito kay Minami lang. Humihingi ang mga ito ng autograph samantala parang ewan ang isa sa tabi, kaya pagkaalis ng mga ito ay saka naisip ng binata kung gaano kasikat ang kapatid. Binunyag ni Minami na matapos magsuot ng jujutsu uniform ay naging viral at humakat ng mga fans. Dahil dito ay nalungkot si Arata, nagtaka kung paano madaling nakakuha ng fans ang kapatid habang siya ay jowa-less na talunan. Tinanong nito si Minami kung may gagawin ngayong hapon para ilibre, pero dito ito nagtapat na kaya walang aasikasuhin sa club ay dahil bumagsak sa isang exam. Bilang resulta ay nilagay ng paaralan sa academic probation, para lumiban muna sa training hanggang makapasa. Kahit kilala sa pagiging masiyahin ay kakikitaan ng mababang moral sa puntong ito, kaya matapos makita ang kahinaan ay nag-alok si Arata ng tutoring sessions. Nagtungo ang mga ito sa isang karaoke at nagrenta ng pribadong silid, kung saan tahimik at makakapag-focus sila sa anumang pagtuturo at nais na pagkatuto. Maganda ang naging umpisa ng session ng mga ito, pero agad nawala sa focus si Minami matapos makita ang songbook. Makalipas ang ilang sandali ay nagbigay ng quiz si Arata, at sa inaasahan ay perpektong nakagawa si Minami ng itlog dahil ligwak sa eskwela. Pagkarinig sa paboritong kanta ay agad tumalon ang ligwak para kumanta, at kahit gusto ng binatang magprotesta ay di na ginawa pa ng marinig ang lyrics. Ukol ito sa babae na gusto lang magtenis at bano sa eskwela, angkop na detalye kay Minami na dahilan para mapatawa ang binata. Dahil dito ay sumuko na sa pagtuturo, at piniling panoorin si Minami na enjoyan ang munting sandali ng kasiyahan. Pagkatapos nito ay nagtungo sa counter para magbayad, nang biglang makita ni Arata si Rere sa unahan kasama ang jowa. Para itong aso na nabahag ang buntot sa gilid, at matapos tingnan ni Minami ang sitwasyon ay alam na this. Habang papauwi, nagpasalamat ang dalaga sa munting katuwaan kanina, isang pambalanse sa bigat ng epic reveal ng ama kahapon. Nagpahayag ito ng interes sa lahing pinagmulan, at nais tanungin ng ama sa tunay na nangyari balang araw. Dinaan nito sa biro ang katotohanang hindi na kapatid si Arata kundi isang senior. Masakit na biro pero siniguradong ang pinagsamahan nila sa 15 taon ay hindi mabobura ng issue sa bloodline anuman ang mangyari. Binanggit nito si Rere at hinimok si Arata na wag magmakmak sa kabila ng may mahal ng iba si Crush, at nang tanungin ng binata kung paano nalaman ay binunyag ang pagmamartes nila ni Oka. Para pasayahin ang iyakin ay naglista si Minami ng magagandang katangian nito, saka nagbigay ng mainit na haplos at tinawag itong senpei hindi kuya. Pagkarating sa bahay, agad binigay ni Minami ang cake kay Oka kasama ang pares ng AirPods na nalimutang ibalik, at saka humingi ng paumanhin. Pababe naman itong isa at binalik lang ang AirPods, nag-alok na magsalo sila sa cake tanda ng pakikipagbati. Kinaumagahan, matapos magsipilyo ni Arata ay nakasalubong si Kat Ono sa labasan, na agad nanigas nang makita ito at nagbigay ng pilit-pilit na good morning bago bumaba.
Napapaisip ang binata sa kanilang sitwasyon, nagtataka kung naintindihan na ng dalaga ang mga sinabi niya kagabi. Marahil na nauunawaan na nito na hindi sila pwedeng maging magjowa sa kabila ng di blood related, o maaari ding umiiwas lang para muling gamitan siya ng buko purple attack. Sunod lumitaw si Seiha sa likuran na nagtanong kung normal lang sa kalalakihan ang managinip ng gising, binati ito ng binata, pero agad pinutol ng dalaga at giniit na dapat may chance sa hulihan para cute. Ayaw sana ni Arata pero hala sige na, kaya agad ring naging cute ang tono nito na binanggit ang tensyon sa pagitan ng binata at ni Kat Ono. Sunod lumitaw si Minami na binati ang binata sa pagtawag dito bilang senpai, nagpataas ng kilay ni Seiha at giniit na ang mga honorifics ay dapat ginagamit sa mga respetado lang. Dahil dito, halos gusto ng kagati ni Arata ang hilaw na karne ni Seiha kahapon dahil sa kawalang respeto sa kanya. Sa paaralan, nakita nito si Crush sa locker at napatitig bahagya, nang biglang lumitaw sa likuran si Oka. Agad nitong tinukso ang pekeng kambal na magtapat na sa Crush, ngunit shutdown ang inabot matapos sabihin ng binata na may kasintahan na ito. Matapos ang chika of the day ay agad pumunta ang dalaga sa mga kaibigan, kung saan binanggit sa mga ito ang paparating na trip para sa kaarawan ni Kat Ono. Pinagmasdan ito ng binata at nagtaka kung gaano kabilis nakapag-blend sa madla dahil sa matinding charms, naiinggit kaya nais sanang ihayag ang brusco side nito, kaso di pwede dahil lagot sa doggy. Dito na napansin ng kababaihan ang binata, nag-comment na medyo basag ulo ang vibe pero pogi pa din, kaya nais sanang maging jowa. Selos si Oka kaya nilista ang mga ligwak nitong karakter, ngunit sa huli ay napagtantong pinupuri lang ito kaya umabot hanggang tenga ang kamatis, nahihiyang umalis dahil baka mahalata ang lihim na pag-ibig. Sa Sabado, ay nagtungo na nga hanggang sa Sea Park, excited malala si Oka na kumikinang pa, kaya nang makita ang isang mascot ay sabay sinunggaban kasama si Minami dahil mga cutie. Nang magutom si Minami ay dito na nagboluntaryo sina Arata at Banri na bumili ng pagkain, ngunit sa pagbalik dala ang mga ito ay nakitang wala na sa spot ang gang. Matapos maupo sa isang bench, tinawagan ni Arata isa-isa ang gang pero walang sumasagot, kaya mula dito ay nagmungkahi si Banri ng isang date para makapag-enjoy sila habang naghahanap. Dahil walang kakampi sa lamesa, inubos lahat ni Arata ang mga baniling pagkain, dahilan para mabusog-lusog sa gitna ng paglalakad. Sa kalagitnaan nito, biglang napakapit ng bahagya si Banri na parang jowa, at sa lahat ng mga dalaga ay ito na yata ang pinakamatindi ang galawan. Masyadong painosente ang kilos ngunit smooth ang buko shot sa siko. Kaya itong bida natin ay napinsala at sinubukan makaalpas sa malambot na pag-atake lalo't di sila magkasintahan. Ganon pa man, walang paki si Banri at todo kapit lang dahil intensyong mapagkamalan, hanggang sa bumalik ang isip ng binata sa pinsalang tinatamo sa buko purple. Nang mapansin ng best girl ang aswang, ayun na nga at kinulit ang bida nating simp sa buko na sinusubukan sana maging romantiko. Pinagmayabang ni Banri na napakaswerte nito na magkaroon ng chick na ate, isang bagay na hindi tinatanggi ni Arata pagkat takaw atensyon naman talaga ang ganda. Nang bigla, pumihit ulit ang dalaga at bamulong na payag na magpahawak basta nasa bahay. Ngunit joke lang, kaya sa sobrang gigil ay gusto ng kagatin ng bida ang pancake nito. Sunod nagtungo ang mga ito sa roller coaster kung saan dahil una si Banri at nasa ibaba si Arata ng hagdan, nasisilaw na naman ito sa liwanag ng nirvana sa ilalim ng palda. Dahil dito ay natisod na nga at natamba na napahiya pa, ngunit maswerte siya dahil may mabangong dalaga ang handang tumulong. Habang nagsasaya si Banri sa bawat pagliko ng bagon, halos iwanan na si Arata ng kaluluwa dahil sa takot. Muli nitong tinawagan ang gang pero di pa rin ma-reach gaya ng jowa mo. Hanggang sa makita ni Shin ang mga miss call at makapagmensahe. Pinagbigay alam ni Arata ang kanilang lokasyon at na-realize ng gang na magkabaliktad sila ng direksyon, samantala bistado ni Oka na dinate ito ni Banri na nagpaselos malala kay Kat Ono. Napagkasunduan ng iba na gugulin ang natitirang oras para kay Kat Ono kahit wala sina Banri at Arata, at nagpas siyang sumakay sa space coaster na gustong-gusto nitong sakyan mula papagdating sa park. Samantala, nagpapahinga ang dalawa sa isang sulok ng park sa gilid ng turo-turo, at hindi na ulit makontak ng binata ang mga kasamahan. Biglang nagutom si Banri kaya kinuha ang mahabang pagkain, inalok nito si Arata,
pero tumanggi dahil busog-lusog na sa malambot na buko nitong hinain kanina. Habang pinapanood ang dalaga na masayang kumakain, napagtanto nito na marahil apektado din ito ng epic reveal, kaya tinanong ukol doon. Natigilan si Banri, inamin na nagulat noong una pero pinipiling hindi magpa-apekto, ibinahagi ang plano na kausapin ulit ang ama tungkol sa pag-ampon sa kanila kapag tama na ang sandali. Binalik nito ang pagkumusta sa binata, dahil napansing matapos ang epic reveal ay medyo stress ito sa mga nakalipas na araw. Hindi binanggit ni Arata ang mga pag-atake ni Kat Ono at Seiya dahil mas malambot naman ang Banri shot, pero inaming nag-aalala na baka mabago ang kanilang relasyon bilang magkakapatid matapos malamang di sila blood-related. Matapos mapaansing problemado, walang pag-alinlangan hinimas ni Banri ang ulo ng binata na nagdala sa kanya sa isang flashback, kung saan napatakbo ang iyakin na Arata sa kanya matapos asarin ni Oka. Nahiya si Arata kaya inalis ang kamay nito, at matapos umupo ay ni-reassure ni Banri na anuman ang mangyari ay mananatiling ate sa kanila, dahil sila ang kanyang pamilya na handang protektahan sa kahit kanino. Na-touch ang binata, nagpaalala sa sandali kung saan ito ang naging tagapagtanggol kapag inaapi ng iba, ang karakter nito na hindi na bago at siyang dahilan kung bakit ito ang kanyang mapagmahal na ate. Habang naghahanda ng umalis, isang batang babae na may dalang inumin ang natisod, ang mga hawak nito ay kasalukuyang papunta kay Banri, ngunit agad nag-romantiko mode si Arata para mapigilan ang pagkabasa ng dalaga. Natatakot na humingi ng paumanhin ang paslit, ngunit di iyon alintana ng binata na nagbigay ng manly gesture. Biglang wife mode si Banri at nag-alala na baka hindi matanggal ng brand X ang mantsa, ngunit matikas na sinabi ni Romantiko na mula ngayon ay puprotektahan na din ito dahil iyon ang dapat gawin ng tunay na lalaki. Matapos ito, eksaktong dumating ang iba na ikinagulat ang basang ayos ng binata mula ulo hanggang paa. Magkaganon pa man, wala nang nagmartes pa sa dahilan at pinili ng mga itong sulitin ang mga natitirang sandali sa araw. On the way na ang mga ito sa isa pang sikat na spot, kung saan bahagyang nagpahuli sina Banri at Arata. Nang walang ano-ano, biglang inabot ni Banri ang kamay ng binata, giniit na ayos lang ito dahil siya ang kanyang ate. Matapos lumubog ang araw, napalitan ng mga kislap ng liwanag ang park, at si Oka na isip bata ay umaktong prinsesa habang si Minami naligwak sa eksam ang prinsipe. Dahil cringe, nagdesisyon si Arata na pumunta sa banyo na gustong samahan ni Shin, pero may twist dahil nagdesisyon din si Kat Ono na sumama. Matapos makalayo ng tatlo, sinamantala ni Seiya ang pagkakataon upang ibahagi ang natuklasan kagabi, walang iba kundi ang pag-atake ni Kat Ono kay Arata. Sa tindi ng chika ay nagulat ang tatlong martes, kaya agad nilinaw ni Seiya na tumanggi si Arata na itusok ang sandata. Inamin nito na gumamit ng sariling bersyon ng pag-atake para makumpirma kung busilak ang puso ng romantiko, at nagpapasalamat na hindi ito nang kagat sa proseso. Medyo sus ito para kay Oka, dahil sobrang pagpihit naman yata ang ginawa para makumpirma lang ang feelings ni Arata. Iginiit ni Seiya na kailangan ito, para malaman ang dapat nilang gawin dahil tila seryoso si Kat Ono sa pag-ibig kay Arata. Karamihan ay umaasang false love lang ito, ngunit ipinaalala ni Oka na hindi ang eksena sa banyo ang naging unang confession ni Kat Ono, kundi nang mahuli nila ito at si Arata sa game room noon. Nagsimulang mag-alala si Banri pero umaasang makakamove on ang bunso nila, isang pananaw na pinuna ni Seiya dahil ngayong nalaman na nito na hindi sila blood-related ay wala nang hadlang sa pag-ibig. Matapos ito, inamin ni Banri na kinausap na ang ama sa kanilang pinagmulan at lumalabas na inampun sila sa iba-ibang rason, at sa kanyang kaso ay walang lead kung sino ang tunay na mga magulang. Nagmungkahi ito sa lahat na wag maging pabigla-bigla sa desisyon dahil ginagawa ni Arata ang best para i-reject ang bunso, kaya makialam lang kung talagang kailangan na. Kasunod nito ay bumalik ang tatlo, kaya mabilis nagkunwari ang iba para di mahalatang nagmartes, saka nagdesisyon ang mga ito na mag-shopping muna bago umuwi. Determinadong bumili ang mga isip bata ng With Me mascot na laruan, habang si Arata ay bahagyang nagpahuli dahil sa dami ng mga iniisip. Pinagmasdan nito si Kat Ono na tila bumalik na ang sigla, naalala ang epic reveal na tila nagpaalala maging sa kanilang ama sa magiging epekto noon sa relasyon nila, ngunit dahil sa araw na ito ay mapapatunayan na dito, na gaya dati ay magkakapatid pa din sila at walang nagbago. Pagkarating sa mall, agad naging abala ang iba maliban kay Arata, na nanigas sa tabi matapos makita ang isang dalaga na kamukha ng kanyang crush.
Nang mapansin ni Oka ay nagpresenta na maglakad-lakad kung saan nag-usap tungkol sa mga buhay-buhay, sabay nagbiro kung paanong di na sila kambal ngayon. Giniit ni Arata na palagi itong ituturing na kambal, ngunit ayon sa dalaga na dapat na nitong harapin ang katotohanan. Sa kabila nito, inamin ng dalaga na masayang maging kakambal ito, lalo sa mga panahong kumbinsido ang lahat dahil sa 10 sunod-sunod na tay nila sa larong Janken noon. Nang walang ano-ano, bamanat na din si Oka. Ski. Sa isang flashback, bago ang trip ay umamin si Arata kay Shin na ang kamakailang mga pangyayari kabilang ang Cut Ono Incident 2 ay nagbigay kalituhan, kung paano kikilos sa mga dating kapatid na chicks. Sinabi ni Shin na dahil hindi na sila blood-related ay parang magkababata na din lang, kaya malaya itong ituring ang mga dalaga bilang potensyal na love interest kung sakali man na kumalikot ang pagiging romantiko. Ito nga raw ay logic na hindi pwede sa kanya dahil may kasintahan na, kaya libre itong amuyin kung sino sa 5 ang pinakamabango. Inamin nito na pinagtapat na kay Oka ang dahilan sa Cut Ono incident, kaya dahil naging kamatis ay agad nagpaliwanag na hindi naman dito nawalan ng respeto si Oka, at sa katunayan ay humanga pa ito sa paghandle niya sa sitwasyon. Banat ni Shin na parang rom-com protagonist ang binata, na kung talagang nasa kwento ito ay tiyak magugustuhan ng mga sim. Balik sa I Like You na binitawan ni Oka kung saan na-stun ang bida, agad binawi ng dalaga ang sinabi na pagpapakita lang ito ng pasasalamat dahil matagumpay na na-handle ng binata ang ikalawang confession ni Cut Ono. Ito ay eksena lang ng isang magkakambal na may tiwala sa isa't isa, kaya napaisayang si Arata sa isip na seryosong love confession din iyon. Para tanggalin ang awkwardness, kinulit ito ng binata na tsundere lang kasi, bagay na kinainisan naman ito at nagpalusot na gusto ng magpahinga. Ganon pa man, habang naglalakad napapaisip ito na kahit sabihin pang affection lang bilang kapatid ang sinabi, ay masyado yatang sweet para sabihin gusto niya ito. Kinabukasan, nag-focus ang binata sa pagpapalaki ng muscle sa pag-asang malinawan ng isip at para makayang kargahin ang 5 pag-romantiko time na, nang biglang lumitaw si Minami. Excited ito na tulungan ang dalaga sa fitness training, ngunit tumanggi si Minami dahil kulang sa tulog at wala pang sapat na lakas. Ganon pa man, pinuri nito ang kasipagan ng binata dahil kahit walang dapat paghanda ang kompetisyon ay may disiplina sa sarili. Humble lang si Arata, sinabing para din ito sa kalusugan at ang pisikal na pagsisikap ay nakakatulong sa mentalidad, saka napatawa si Minami matapos maalala ang gym session nito sa kanilang ama na umaabot ng gabi. Ayon sa binata na hindi healthy ang sessions na iyon, sunod pinuri ang stillness ng dalaga sa routine. Mula dito, naalala ni Minami ang gabi sa park kung saan matapos mapansin na nawawala sina Arata at Oka ay nagpresenta maghanap, at matapos abutan ang mga ito sa labasan ay tatawagan na sana, nang biglang marinig ang gusto kita mula kay Oka. Nakakagulat ito pero piniling sarilihin na lang ang inabutan. Ngunit ngayong tinitingnan na ang binata ay naluloka dahil may parteng gusto magmartes sa katotohanan, kung goods o joke lang ba iyon. Ngunit, bago pa makapagtanong, napansin ni Arata ang mukha nito kaya nagtanong kung ayos lang, sumagot ng oo sabay buhat para lang hindi mahalata ang mga iniisip. Magkaganon pa man, gumana ang martes powers nito sa huli at tinanong ang binata kung may nangyari sa pagitan nito at ni Oka. Nalilito si Arata pero ipinagpalagay na nag-aalala lang ito sa mga pagtatalo nila ni Oka, sinigurong ayos lang sila at ang mga away na iyon ay parte lang ng pagiging magkapatid. Bagamat nagpapasalamat, nadismaya si Minami dahil walang nabanggit ukol sa gusto kita na eksena sa park, nalilito kung tama ang narinig o sadyang umiiwas ang binata sa paksa. Dahil awkward, nagpa siya itong magpaalam para hindi mahalata ni Arata ang martes side na gutom sa chika. Sa labasan, nadismaya ito sa sarili dahil sa kawalang confidence sa pangangalap ng chika, bilang martes ay dapat mausisa, kaso newbie pa lang sa larangan. Samantala, matapos mag-ehersisyo ay nagtungo si Arata sa banyo para maligo, nang saktong tumambad sa harapan si Seiha sa nakakagutom na ayos. Agad itong lumiko dahil gumana ang pagkayanggaw na aswang, pero matapos sabihin ni Seiha na handa naman magpakagat ay naisayang ang aswang. Ayon sa dalaga na wala dapat mali siya dahil magkapatid sabay tanggol ng lahat ng takip. At nang makita ito ni Arata ay nainis sa pagiging nonchalant masyado ng ex-kapatid. Habang naliligo ito ay nagmuni-muni ang binata,
naisip na di gaya sa iba ay hindi ito affected matapos malaman na hindi sila blood-related, bagay na nakaka-reassure kahit paano. Habang papaalis, nakita nito ang pamilyar na singsing mula sa kanilang ina at tinanong si Seiha ukol dito. Sinabi nitong sinusuot iyon kahit maluwag pa rin sa daliri at tinatanggal bago maligo para hindi mawala. Nagpa siya ang binata na gumawa muna ng ilang reps hanggang matapos ang dalaga, at matapos makapagbihis ay biglang kumatok naman ang best girl na gustong pasukin siya. Pagkapasok nito ay huminto saglit at napahanga kung gaano nakalinis ang silid, kumpara noong bata pa ito na laging pinapagalitan ng ama dahil sa pagiging dugyot. Dulot ng kuryosidad, nagsimulang mag-ikot si Banri at pumunta sa lamesa para tingnan ang PC ng binata. Binasa ang tungkol sa A10 Plus dating game na nagpaluka dito sa isip na na-bypass niya ang passcode, kaya huli ang nyakol dahil notif lang pala iyon sa screen. 2 taon na ang nakalipas mula nang bumisita si Banri sa silid kaya tila interesado, at iyon ay nagpapasakit sa ulo ng binata. Nang tatanungin sana ito kung ano ang pakay ay biglang sumandal sa likod, di inaasahang nag-request ng date na tila ba pang waifu mode ang arahan. Kasunod nito, huminto sila sa isang tindahan kung saan napangiti ang dalaga, sinabing ililibre ang binata ng smartphone na gustong-gusto nitong bilhin. Naiisip ng binata na magiging masaya ang araw na ito, nang biglang magpakawala na naman ng buko shot ang best girl. Sinabing pwede silang mag-book ng hotel mamayang gabi kung gusto nitong tikman ang mainit-init niyang pancake. Matindi ang pinsala ng simp, ngunit dito na binawi ni Banri ang offer at sinabing sa next life na lang. Nagpatuloy ito sa paglalakad habang napapaisip si Arata, ang galawan ng dalaga ay tila nag-switch na sa best waifu, kumpara dati na one and only ate lang. Sa loob ng tindahan, agad silang nilapitan ng isang sales lady na agad pinakita sa binata ang upgraded version ng dating smartphone, at isang version na trending sa kasalukuyan. Walang pag-alinlangan pinili ni Arata ang upgraded version ng smartphone, kung saan umalma si Banri sa pagiging old school nito, na hindi man lang isinaalang-alang ang kulay o pumili ng bago. Giit ng binata na mas bet ang performance at pamilyaridad kesa sa looks, sunod binanggit ni Banri na ang pagpili ng smartphone ay kaparehas lang ng pagpili ng kasintahan, kung saan itsura o performance. Nirerespeto nito ang kagustuhan ng binata sa pagpili ng panloob na katangian, ngunit giniit na may benepisyo din pag maganda ang pinili, dahil ang isang chick na kapareha ay madaling patawarin sa panahon ng mga away. Naiisip ng binata na ang tunay na benepisyo sa away magkasintahan ay sa pagbabati, dahil kasunod noon ay siguradong matamisen sa silid. Bumalik ang sales lady dala ang smartphone, at sa isip na couple ang mga ito ay nagmungkahi na kumuha ng partner plan para sa discount. Gustong itama ni Arata ang maling akala, pero agad kumapit ang best waifu para sa discount, kaya sana all sa ating simp na bida. Magkaganon pa man, tumanggi ito sa biyaya. Kaya tuloy sa paglabas ay nadismaya ang dalaga dahil sayang ang discount. Sa kabilang banda, natutuwa ang binata na nalinaw ang maling akala, dahil ang mapagkamalang jowa ang dating ate ay masyadong awkward. Sunod nakita ni Banri ang isang ice cream shop, at bago pa man makatakas ang binata ay nilock-in na nito para bumili. Matapos ito, umupo sila sa isang bench, at sa bawat kagat ni Banri ay nagniningning na parang paslit, isang eksena na nais i-treasure ni Arate dahil ang napaka-cute na kilos na ito ng ate ay bibihira lang makita. Napaisip si Banri na magdala ng ice cream para sa iba, ngunit pinaalala ng binata na matutunaw na ito bago pa makabalik. Mula dito, napatawa ang dalaga matapos maalala ang naging away nila noon dahil sa ice cream. Aksidenteng kinagat ni Minami ang ice cream ni Kat Ono na agad pinagalitan ni Oka, ngunit ang bunso na iyakin ay piniling magtago na lang sa closet, dahilan para tawagin ito bilang closet fairy. Sinamantala ito ng binata para banggitin ang pagkatakot ng dalaga sa mga multo, na nang masambit pa lang ay halatang manyayakap agad kung kasama mo sa haunted house. Matapos ang panunokso, naging seryoso ang mood at kinumusta ng dalaga ang binata dahil sa mga kamakailang pagka-stress nito. Nagbiro si Arata na ganun lang talaga kapangit ang mukha, kaya agad na halata ni Banri na ayaw nitong pag-usapan, ngunit pinaalala na ate siya nito at handang makinig kung may problemang gustong i-share. Samantala, habang nasa silid ay nag-scroll si Kat Ono ng mga late pics sa nakaraang trip, nang biglang makatanggap ng mensahe sa Sister GC.
Mula ito kay Banri na naglalaman ng pic kasama si Arata at parang magkasintahan, kung kaya gumapang ang matinding selos dito sa isa. Sinubukan itong mag-type ng supportive comment, ngunit sa huli ay nag-alangan kaya sinib na lang ang nakakaselos na larawan, saka umalis sa kwarto. Samantala, gusto sanang mag-ikot-ikot pa ni Banri, ngunit nang makita ang isang mensahe ay nagdesisyong umuwi na lang. Napansin ni Arata ang suot nitong kwintas na mula pa sa yumao nilang ina, na rason para masambit na dapat sa boyfriend nito ito nakikipag-date hindi sa kapatid. Ikinatuwa ng dalaga ang biglang maturity sa binata, kaya ginantimpalaan ito ng isang mainit na paghaplos. Habang naglalakad, maraming extra sa gilid ang head over heels sa alindog ni Banri, kung kaya dito naisip ni Arata na mas espesyal pa din talaga ang mga panloob na katangian kesa sa looks na nakikita ng lahat. Sa ilang sandali, tumawag ang dalaga kay Minami para ipagbalita ang mga findings kasama ang binata, sinabing gaya dati ay umaaktong kapatid pa din ito at hindi isang romantiko. Ganon pa man, hindi kumbinsido si Minami na naliligo dahil may kakaibang aura ang I like you ni Oka, ngunit sa huli ay piniling magmensahe na baka na mali lang nang narinig. Sa di inaasahan, dahil sa pagkaloka ay nasendi yon sa Sister GC at hindi kay Banri, kung saan panic mode na binura agad sa pag-asang walang makabasa. Sunod na kumatok si Oka na gusto din maligo dahil amoy ang hitna, ngunit nang makitang nabuwang ang kapatid ay nagpas siyang tiis-tiis amoy muna. Napabuntong hininga si Minami sa isip na safe siya, ngunit sa ibang silid ay may isa sa pangalang Kat-Ono ang selos malala matapos mabasa ang tungkol sa I like you ni Oka. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, napansin ng binata si Seiha na malalim ang mga iniisip. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakitang ganito ang dalaga, pagkat kamakailan lang ay wala rin ito sa sarili. Matapos kumain, muling nakita nito si Seiha sa isang sulok at malalim pa din ang mga iniisip. Huminto ito sa lakad ngunit muling nagpatuloy dulot ng pag-aalangan, pero dahil curious ay muling bumalik para tanungin ito sa mga iniisip. Ganon pa man, tila hindi naman ito problemado pagkat sa halip sumagot ay nagyaya maglaro ng twister. Habang kinukuha ang mga kailangan, pinaliwanag nito na nakaramdam ng ibang feelings matapos sumugod sa kwarto niya, at dahil ayaw sa mga uncertainty ay nagpas siyang kumpirmahin iyon sa laro bago mag-exam. Natigilan ang binata at namula sa isip na ukol ito sa love feelings, habang tiniyak ni Seiha na may kailangan lang kumpirmahin, kung sibling affection lang ba ito o usapang romantiko na. Nahirapan si Arata na tukuyin ang nais ng dalaga, habang nagdemand ito ng tulong na maalis ang kalituhan bago mag-exam sa dahilang siya ang ate. Nag-alangan sumakay ang binata, subalit matapos singilin ni Seiha sa pagtulong para mapataas ang grades kamakailan ay wala na ring nagawa. Sa kabila nito, nag-tactical play ang binata at pinili ang pinakamalapit na bilog upang mapanatili ang distansya sa kanilang pagitan. Sumimangot ang dalaga sa safe play na ito, pero giit ng bida natin na by the rules ang ginawa. Dahil dito, sinadyang lumapit ni Seiha para i-showcase ang mamon na nagpasiklab sa tensyon. Naniniwala ang binata na kayang di magdikit hanggang matapos, subalit naglaho ang pag-asa ng harangan ni Seiha ang daan gamit ang nakakagigil na posisyon. Napasuko ito sa kaba, kaso di pumayag ang dalaga pagkat sa kanilang dalawa ay ito ang nasa easy na posisyon. Kung susuko ito ay parang umamin na nakalikot, kung kaya dahil na rin sa pride ay nagpatuloy ang bida natin para di mabuking ang pagkasim. Binigay ni Seiha ang next move nito, at sa kasamaang palad ay nasa ibaba ito ng bataan ng dalaga. Maingat na tinahak ng mandirigma ang makipot na lagusan, subalit sa kabila noon ay dumampi pa din sa pinagbabawal na teritoryo kaya napinsala. Magkaganon pa man ay nagpakatatag na lang sa mahirap na posisyon, samantala matapos maramdaman ng dalaga ang tumama kanina ay nilista ang hormones na kaugnay ng ligaya. Tinalakay nito ang secretion ng dopamine sa first 3 months ng sinagot ka ni My Loves, at ang oxytocin secretion kapag nag-book na kayo ng flight sa heaven. Muli nitong pinihit ang twister para sa mas malalim na research, sinabing ang mga hormones ay nagbibigay lang ng panandali ang kasiyahan. Ang pagtitiwala ang pinakamahalagang salik sa isang relasyon hindi ang pagmamatamisan, at ito ang nagsisilbing pundasyong pangmatagalan sa oras na mawalan na ang spark o curiosity sa isa't isa. Sa pagpapatuloy ng research, nag-switch ang dalaga sa bagong post na tawagin nating Pink Palaka, kaya ang binatang nakaharap dito ay dinaalam kung anong uri ng research ito. Nagpatuloy ang teaching lesson ni Seiha,
na nais matukoy kung 50 years ang kailangan para mabuo ang trust, kung may spark nga ba talaga sa first encounter, at kung pwedeng yung supot na hindi kadugo ang maging soulmate niya. Tumitindi ang tensyon sa isip ng binata, samantala bago pa makagawa ng konklusyon ang dalaga ay nahulog na kay Arata dahil sa pangangalay. Pinuna ito ng binata pagkat pwede naman sa sahig maglanding, subalit giit nito na pagod na kaya wala nang pake kung saan babagsak. Nagpigil ang binata subalit matindi ang pinsala matapos mahulugan ng hydrogen bomb, habang niligpit na ng dalaga ang laruan pagkat nakagawa na ng konklusyon. Napagtanto nito na di naman umano love feelings o kalikot ang naramdaman sa romansa assault art, at ngayong okay na ang mga iniisip ay ready na sa exam. Nagbigay ito ng pasalamat sa kaumalis, habang parang timang ang binata na di alam kung ano ang layunin nito sa mga nangyari. Ang laro ay masyadong suspati na ang mga impormasyong binigay nito, pero nagawang maging nonchalant. Naiisip ng binata na masyadong inosente ang dalaga kahit sa mga usaping may kinalaman sa higaan, kaya nabuwang na dahil sa mga kakaibang galawan nito. Kasunod nito ay lumitaw si Oka kaya agad binawi ang estado, at matapos tanungin nito kung kasama kanina si Seiha ay mariing tinanggi. Kasunod nito, nagmungkahi ang dalaga na mag-hangout muna sandali na pinayagan naman ng binata, at sa pagpasok sa silid ay lock and loaded na. Nagbalik alaala dito ang pagpapaiyak kay Oko sa mga games na nagre-resulta para ma-wrestling nito, ngunit mas nag-aalala sa fake confession nito kamakailan na dahilan para magsimulang ma-awkward kapag magkatabi. Pagkapasok sa gaming room ay handang-handa na si Oko sa bakbakan, bagay na pinagtaka ni Arata dahil di naman likas na gamer ito at napaka-loser pa nga sa panahong nakalipas. At yata makaganti ang dalaga, pagkat matapos magsimula ang laban ay nakapaglista agad ng 5-game winning streak. Pakinang kinang ito dahil sa development ng laro, kaya naisip ng binata na marahil paraan lang ito nito para magpalamig at mawala ang awkwardness na dulot ng reveal ng kanilang ama. Si Oka ay likas na walang talent sa maraming bagay at inakalang ligwak din sa eskwela, subalit likas naman itong masipag kaya excellent ang grades na may sabay pang ganda. Ito ang rason kung bakit di na nagugulat na marami ang nagsisimp dito gaya niya. Habang sa sobrang concentration ng dalaga sa laro ay di na namalayan ang mga pinaggagawa. Muli nitong natalo si Arata kaya trinashtalk ito na kinakalawang na, subalit ngumiti lang ang binata. Dito na nito nilabas ang full potential, at naglista ng infinite wins sa maikling sandali upang tuluyan mabago ang takbo ng laro. Nagresulta ito para maging loser ang dating loser at umayaw. Subalit secret maneuver lang pala ito para muling ilunsad ang haplos therapy. Matinding galawan ito lalo't ang dating flat na mundo ay naging round sabay ng silky smooth pa ang skin, kung kaya naman smooth na smooth ang kiliti kay romantiko. Ilang sandali lang ay nanggigil na ang bida natin at gumamit na ng ako sa itaas teknik. Kaya heto na nga't nagkaroon ng malagkit na sandali ang ating romantiko at romansa. Kinumbinsi ng binata ang sarili na okay lang ito pagkat ang dalaga naman ang nauna maging pisikal, subalit sa inosente nitong mukha na walang anumang depensa ay nakalikot bigla. Nasabi nitong naging romantiko ka na pala, subalit dahil di gets nito ay tuluyan ng umalis ang dalaga sa napipintong pagkatusok sana ng Excalibur. Ganon pa man, sa pinto ay dama nito ang delayed effect ng pagkagupo, at sinabing sa sunod ay dapat itusok na nito. Sa panig ng binata, bulantang pa din ito sa bigat ng mga huling salita ni Oka, na kahit iniisip na maaaring ibig sabihin lang noon na malakas na siya at kayang lumaban di gaya dati, ay may posibilidad na romantic ang meaning noon. Upang maiwasan mabuang ay nagpa siya itong matulog na, habang sa isang dako ay may isang martes na kanina pa pala nakikinig. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ang binata ng ama-amahan upang kumustahin ang iba. Pinagbalita nitong okay naman pero may kaunting pasiklab ang mga romansa matapos malamang di sila blood-related. Nang bigla, nagtanong si Kaname kung may chick na itong gustong jowain. Sa dako ng mga dalaga, nanunood ang mga ito ng Korean drama kung saan matapos magtapat ng MC ay biglang next episode na. Dahil dito ay nalipat sa romance ang usapan ng mga ito, at masayang ibinahagi ni Naoka at Seiha ang type ng proposal na gustong mangyari. Gusto ni Oka ang tipong pang-elegant at bongga ang dating, habang gusto ni Seiha yung tipong preparado na ang kapareha sa future plans pampamilya. Samantala, biniro ni Minami si Kat Ono na wala pa naman siguro ito sa gayong kaisipan pagkat masyado pang bata para magmahal.
Napareklamo si Oko sa Korean drama dahil masyadong cringe, kaya kinulit ni Banri na ang mga gaya niya ang madalas magmahal ng labis. Magkaganon pa man, speechless ang mga ito sa mature comment ni Minami, na wala sa lugar o eksena yan kundi sa kung sino ang nagpo-propose. Naunang umalis ang apat na nagmartes ukol sa love life ng second son na si Shin, at iniwang mag-isa si Kat Ono sa likuran. Nang bigla, nag-alab ang bunso at pinahayag na mahal si Arata, kung kaya napawaw na lang ang apat. Nag-comment si Banri na siguro bilang kapatid, pero tahasang sinabi ng dalaga na in love romantically at hindi nagbibiro sa feelings. Formal itong nagdeklara ng digmaan sa apat sa pagsungkit ng puso ng romantiko, sabay lumipat ang eksena sa mag-ama. Pinaalala ni Kaname sa binata ang kahalagahan ng mga magiging relasyon, dahil ito ang panganay na lalaki na sasalo sa maraming responsibilidad. Dito na napatanong ang binata kung bakit pinili nito ang ina, kung saan nagbiro ang matanda na dahil sa looks. Nilinaw nito na nakuha man ng alindog sa first encounter, ang unshakable personality, ang lakas, at ang kakaibang init naman na dala nito ang nagpaibig sa kanya ng lubusan. Nagtataka ang binata kung bakit nag-iisa lamang ang larawan ng ina, pinaliwanag ni Kaname na likas na ayaw nito sa camera dahil sure ng chicks, pero type din ang ugaling iyon. Tinanong nito si Arata kung naaalala pa ang pangako noon sa room 8, kinumpirma nito at ni-reveal na ipapakita ng ama ang sekreto ng silid kapag nasa hustong gulang na. Bago umalis, nagbigay respeto ito at paghanga sa ama sa kabila ng mga sekreto, at siniguro na magpapakalalaki na at aasikasuhin ang madla upang mapanatiling mainit at mapagmahal ang kanilang pamilya. Kasunod nito, ni-reveal ang mukha ni Chihiro na asawa ni Kaname tanga ng isang bata na parang si Banri, na waring foreshadowing na tunay itong anak ng mag-asawa. Kasunod nito, nagkaroon ng isang flash forward kung saan pinapanood na ng ating bida ang future anak na si Chihiro kasama ang isa sa mga dalaga, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita ng bata ang ina na si Lowet pa lang sa kasalukuyan. Isang araw, nagdesisyon magjogging muna ang binata habang sa kanilang bahay ay nag-aalala sina Oka at Seiha sa ginawang deklarasyon ni Kat Ono. Parehas din si Minami, subalit piniling isantabi iyon dahil papalapit na ang tennis inter-high. Sa pagbukas ng pinto ay saktong tumambad si Arata na kakabalik pa lang, at dahil sa awkwardness ng sitwasyon ay medyo naging sus ang galawan, na nagpaalala sa binata. Pinakalma nito ang dalaga at pinaalalang papalapit na ang kompetisyon, at nais na nasa full potential bago maganap ang labanan. Giit nitong okay lang naman, sa kabila ng may pag-aalala pa rin sa love route na gusto ni Kat Ono. Sa loob, sinaway ni Banri ang aso sa pagiging matako at sa pagtanggi nito mag-exercise kasama si Arata, at baka daw tumaba ito. Sinang-ayunan nito ng binata, ngunit matapos magmungkahi ang dalaga na bawasan ang pagkain nito, ay kay Arata nagalit ang aso at nang kagat. Sunod na dumating si Shin at pinaalalahanan si Banri sa appointment sa eskwela, sinigurong kaya na magluto ng almusal dahil big boy na. Samantala, si Minami ay kasalukuyang nasa practice at maraming fans ang humahanga dito. Nagawa ng dalaga na ma-retain ang concentration sa ilang set, subalit nang muling maalala ang sinabi ni Kat Ono ay naging dahilan upang ma-injure ang paa. Matapos ang practice, lumapit ang ilang fans at nagtanong ng how to be you po, ngunit ligwak sila pagkat hindi magaling ang dalaga pagdating sa paliwanag. Bagamat nalilito sa mga tinuran nito, pinuri ng mga dakilang fans ang cuteness at energy ng dalaga on and off the court. Kasunod nito, nakita ni Minami ang senior na si Hanata at agad hinamon ito sa laro kung saan bibili ng inumin ang matatalo. Naging one-sided ang laban, na nagresulta para ma-treat ang dalaga ng senior. Habang nagpapahinga, ikinalungkot ni Hanata ang malapit ng pag-graduate at biniro si Minami na hindi na makakakuha ng libreng inumin. Pinuri nito ang dalaga, inamin na nag-alala mula ng unang sumali ito sa club dahil mukhang spoiled brat, subalit naniniwalang ito ang pinakamasipag sa team at deserve lahat ng papuring natatanggap. Umaasa itong magtagumpay ang career ng dalaga sa tennis, at kahit masakit mang aminin ay sinabing mahina talaga ang tennis team ng paaralan at umaasa lang kay Minami. Sa kabila nito, naniniwala ang dalaga na magkakamit ng gold ang eskwelahan sa paparating na inter-high. Agad itong inasar ng ever so energetic na junior dahil sa mga kadremahan, kaya agad namang sinubukan bawiin ang nawalang composure. Matapos ang break, dito na narinig ni Minami ang mga martes sa gilid na nagchismis ukol sa senior,
Chinika na nabigo itong makapasok sa university gamit ang recommendation sa tennis, at maaaring huminto ng tuluyan upang maghanap na ng trabaho. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Minami dulot ng napamahal na sa senior, at naalala ang sandali ng unang sumali sa tennis club. Si Hanata ang unang bumati sa kanya, kung saan naglaro saglit ng racquet na laro na inimbento ng senior. Sa kabila ng one-sided na laban ay nagawang tumawa ni Hanata, na siyang rason kung bakit nagsimulang enjoyin ng dalaga ang laro. Habang nagpapahinga ay madali silang naging magkaibigan, at nasambit pa ni Hanata ang pangarap na maging world number 1 player sa tennis. Dahil dito, nakaramdam ng sense of urgency ang dalaga. Ito na ang huling taon ng mahal na senior kaya kailangan gawin ang lahat upang manalo ng ginto sa Inter-High. Kinagabihan, isang maid ang nagchika kay Arata sa tila pag-over-exercise nito sa training room, todo padyak ito sa kabila ng ankle injury. Saka dumating ang binata na tahimik lang na tumayo sa pinto. Tila may balak itong masama dahil sa galawan, ngunit gusto lang naman pala maging trainer ng dalaga. Loget si Minami sa alok ng binata pagkat may personal coach na naman sa club, subalit matapos nitong sabihin na alam ang ukol sa injury ay natigilan sandali. Magkaganon pa man, inayos nito ang estado para magpalusot na okay lang, pero matindi ang observation ng binata at harapang sinabi na mahina ito pagdating sa pagsisinungaling. Ni-reveal nito na nakita ng maid na naglalagay ng benda sa paa kanina, at kung ito daw ba ang dahilan ng mga kakaibang kilos nito. Naging tahimik lang si Minami, bagamat may parte ng pag-aalala sa injury ay mas nag-aalala sa declaration of war ni Kat Ono kamakailan. Nakiusap ang binata na humingi man lang ito ng aid habang nagji-gym, at nang sa gayon ay hindi lalong lumala ang ankle injury. Samantala, habang nasa kwarto si Oka, patuloy na nababagabag ang isip nito sa naging deklarasyon ni Kat Ono sa nakaraang gabi. Noon ay sinubukan pa ni Minami at Banri na ituring iyon bilang dulot lang ng Korean drama, subalit mabilis nag-disagree si Seiha at sinabing sa kabila ng bata pa ang bunso ay nasa edad na ito para magkaroon ng romantic feelings. Dahil dito ay naalala din ang romantikong eksena sa gaming room, na dahilan para kiligin. Balik sa training room, tinulungan ni Arata si Minami sa ilang stretching upang indirectly ma-check kung gaano kalala ang injury nito. Sa kabilang banda, pinahayag ng dalaga ang pagkabagot at nagreklamo na wala naman itong sense. Tinitigan ito ng binata at saka napansin ang malaking pagbabago, sa kabataan ay sila marahil ang pinaka-close kung saan laging partners pagdating sa mga laro at exercise, at nirerespeto ang angking atletisismo nito. Dahil dito, si Minami ang masasabing slim at perfect beauty sa lima pagdating sa katawan, at hindi nabigong makahakot ng mga tagahanga lalaki man o babae. Nagresulta ito para maalala ang eksena sa gaming room, kaya para pigilan ang kalikot ay nagtanong kung sinabi na ng dalaga sa iba ang ukol sa injury. Sinabi nitong hindi pa, mahirap iyon lalo't marami na ang umaasa sa gold medal, at hindi rin gustong biguin ang mga supporters. Ayaw ni Arata ang pagsakripisyo nito, subalit giit ng dalaga na alam ang kapasidad ng team, na kahit pa maraming pamalit sa kanya ay imposible manalo. Inamin nitong may isang taong gusto pag-alayan ng gintong medalya, at siyang pinakarason kung bakit gusto ipagpatuloy ang Inter-High sa gitna ng injury. Siniguro nito sa binata na kaya pang pagpagin ang injury, basta't alagaan ito at hindi sumobra sa training ay tiyak na gagaling din. Dahil dito, pumayag na ang binata pero nagpaalala na wag nitong abusuhin ang katawan. Nagpayo itong magpa-check up mamaya, dahil kung matindi talaga ang injury ay maaaring maging career ending para sa dalaga. Sunod nagpalit ang mga ito sa stretching, at halatang di na flexible ang binata kumpara dati dahil di na maabot ang paa. Dito na ito binigyan ng dalaga ng tulak pampalambot ng muscle, nagresulta para mapinsala ito dulot ng pagiging conscious sa tumatalbog na tulak. Si Minami sa kabilang banda ay napaka-inosente, at gusto lang talagang tulungan ng binata sa pag-stretching gaya dati. Matapos ang kakaibang stretching sessions, sunod na kasalubong ni Arata si Kat Ono na mukhang kamatis. Ito ang unang beses magkita matapos ang bath scene incident, at ramdam pa rin ng binata ang tensyon sa kanilang pagitan. Sa kabilang banda, normal ang mga kilos ng dalaga sa mga nakaraang araw kaya naisip na marahil okay na ito. Napagtanto ng binata na tila bihira na makasama si Kat Ono kumpara sa iba, subalit dahil awkward pa din ay piniling dumiretso na lang. Dito na inipon ng dalaga ang lahat ng lakas at nagtanong kung kasama nito si Minami kanina,
natigilan saglit ang binata bago kumpirmahin iyon at sinabing nag-stretching lang naman. Tinanong nito si Kat Ono kung may problema, sa isip na alam ang ukol sa injury ni Minami, subalit ang isip ng dalaga ay focus sa romantic interest kaya napatakbo sa sobrang hiya. Sa araw ng Inter-High, buong pusong lumaban si Minami para sa lahat ng taga-suporta, at muling naalala ang mga panahong puspusan ang training. Hindi madali ang pinasok na larangan, at kung hindi dahil sa Hanata Senpai ay malamang nag-quit agad. Si Hanata ang naging mentor at inspirasyon kaya lumalaban para dito, at dahil walang salita ang makakapagpahayag ng pasasalamat ay nais itong bigyan ng panalo. Matapos ang malakas na paghampas ay tuluyang naitawid ng dalaga ang eskwelahan sa finals, kung kaya bumuhos ang papuri para dito. Binigyan ito ng matamis na pasasalamat ni Hanata sa pagbuhat sa team, na gumanti ng ngiti at humble sinabi na team effort pa din ito. Ganon pa man, habang papabalik na sa sakayan ay nagpaiwan ang dalaga, pagkat ang ankle injury na mild lang ay naging malala na. Napansin ito ng senpai, subalit piniling magsikreto na lang. Kinagabihan, sinalubong ito ng congratulations mula sa pamilya, saka nagtungo sa training room kasama si Arata upang muling ikondisyon ang paa. Ibinahagi nito sa binata na natingnan na ng coach ang injury at magkakaroon na din ng personal trainer. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Arata, kung kaya agad na ring umalis at nagbigay good luck para sa papalapit na finals nito. Kinaumagahan ng finals, natagpuan ng ating romantiko ang MVP na si Banri, na adobo sa ibaba at ice cream sa itaas. Giit nito na magkapatid naman kaya okay lang ito, at habang kumakain ay napatanong ang binata kung bakit cereal lang ang kinakain nito. Ayon sa dalaga na bahagi na ito ng diet plan, kung saan siniguro ng ating bida na sexy ito at hindi naman chubby. Ikinatuwa ito ni Romansa, nagresulta upang ipalasap sa romantiko ang malambot na paghaplos, sinabing kung tataba man, ay meron namang brusco na pwede maging instructor para maging sexy ulit. Sunod nagtanong ang binata kung nasaan na si Minami, sinabi ng dalaga na malamang ay umalis na ito para kuning gintong medalya. Ganon pa man, sa pagpasok ni Seiha ay binanggit nito na lahat ng gamit ng dalaga sa tennis ay narito pa. Nagdulot ito ng pag-aalala, lalo't sa pagpasok ni Naoka at Kat Ono ay wala ring balita kay Minami, at maging si Shin ay ganoon din.